Napadpad ang aming team sa kabaan ng Norsagaray Santa Maria Road sa isang eskwelahan na kung tawagin ay FFH-NAS o Fortunato Efalili National Agricultural School. Mula sa matatayog na bundok hanggang sa malawak na karagatan, ang ating inang kalikasan ay isang obra maestra. Isang tahanan na puno ng buhay, kulay at hipig. Ang sariwang hangin, ang malinis na tubig, ang luntiang kagubatan, mga biyayang dapat nating pahalagahan. Ngunit ang ating tahanan ay nasasaktan. Ang pag-abuso sa ating mga likas na yaman, ang polusyon at ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng pinsala sa ating kapaligiran. Ang mga kagubatan ay unti-unting nawawala. Hey, good morning. Sige. Ano ba yan? Ano yung tanong niya to? Yung ano po din, more on about po siya sa mga parang sa climate, air pollution, mga garbage pollution po, water, mga ganun po. Yung first question po is, dito po, ano po yung mga problema na nararanasan niyo po regarding sa ano, yung mga pollution po na yun? Meron po ba? Actually, yung sa ano dito, yung sa combustion ng factory ng styro, which is part of the air pollution. Yung nagkakaroon ng respiratory problem yung mga bata. Hindi lang dito, buong community dito. Ayan, yung ubo, lagi yun. Tapos, madalas silang naglalabas ng usok sa gabi para hindi makita yung maitim na usok. Pero amoy na amoy naman. Yun nga, So, pagising, kahit even sa adults, nagkakaroon sila ng problem. Kinabukasan, inuubo, tapos yung nagkakaroon ng allergic rhinitis, Sana sabi niyo po na naglalabas po sila tuwing gabi. Ano po yun? Ano po yun? Okay, parang gabi-gabi na po yun. Oo, regular yun. Meron kong minsan halos 5 araw sunod-sunod kada gabi, iba yung amoy ng hangin dito. So technically, hindi siya fresh water or what, fresh air or what na. So technically, siya polluted air na pumapasok, kaya laging nakasara yung bintana namin dito. Laging meron sila. Kung minsan naman may mga pahingang 2 araw na wala, pero kalimitan hindi mawawalan sa 1 linggo lagi na merong silang nire-release na mabahong usok. Sa palagay niyo po, paano po ito masusolusyonan? Paano masusolusyonan? It should be from here, actually nire-report naman to ng mga taong sa barangay or sa munisipyo. Kaso yun nga, medyo malaking company yung nandyan. Dapat si government, malaking institution ang magpapatupad. It's either halimbawa hindi nila bibigyan ng permit to operate para matigil. Pero yun nga, kapag pinatigil naman yun, mawala ng trabaho yung maraming tao. So nagkakaroon siya ng confusion, regarding that. Pero yun nga, dapat kasi ang isang factory ay wala o hindi dapat malayo dapat siya sa residential area. Yun lagi yung rule dapat. Ayun. So mabibigyan ba siya ng solusyon? Pwede, pwede naman, pero dapat pag-aralan nila para doon sa kanilang part na yung combustion ay hindi yung nakakasulasok at hindi yung sobrang baho. Science pa rin yan,
bukod pa po din sa air pollution po na yun, meron pa po bang ibang pollution po na na-experience dito sa area po? So far, wala naman tayo dito water pollution. No? Okay naman dito. Noise pollution, wala din kasi medyo tahimik dito sa compound. So technically, ano lang, air pollution. No? Thank you Okay, po. sige. Paglalaya. Maraming natuntun. Good morning po. Tatanong lang po may related po sa project namin sa NST po. So, tanong lang po namin is about pollution po like air, garbage, water. So, dito po sa area nyo, ano po yung pinaka-common na pollution yung na-experience nyo po? Common na ano namin lahat dito sa loob ng campus ay yung sa styro na company. Like yung sa usok nila, maitim, tapos ang sakit sa ilong. Okay. Ano amoy siyang goma, gano'n ang amoy niya. Kung Opo. i-describe. Yung ano po, yung pag-release po ng usok ng factor po na yun, ano po yun? Consistent po siya gabi-gabi or may times din po na minsan umaga, gabi? Minsan naman maghapon, pero mas madalas yung gabi. Dahil pagkagabi nandito na kami lahat. Halos lahat kami nagre-reklamo magkakapit-bahay. Gabi, madalang naman sa umaga kasi nga, di ba, syempre parang sila ma-expose siguro sa mga students at saka sa mga bahay. Siguro ko iwas din siguro sa video. Kaya ganun kasi madalas sila nare-reklamo. Nag-video yung itim na usok ng pabrika nila. May times na po ba na nireport nyo po yan tapos pero wala pong naging response yung government natin? Nare-report sila ng madalas pero ina-action na naman kaagad ng mga konsehal tsaka ni Kapitan Garcia. Sinabi ko rin si Kap dahil syempre in action siya. Pero may times na ina-action na naman ng pabrika ng styro. Kaya lang, nauulit-ulit. Kaya nare-reklamo ulit, paulit-ulit yung reklamo, paulit-ulit din yung ginagawa nila na hindi nila nililinis yung pinaka-factory nila na paglabas ng maitim na usok. Tapos next po, di ba kung gabi-gabi po sila nagre-release or minsan gabi, may mga times po ba na may nagkakasakit na po dito? Yung... Yun. Oo, totoo yun. Na nagkakaroon talaga kami ng sakit. Lalo na ako, wala akong higa ng madalas. Madalang siyang maan sa sakit ko, yung higa, dahil ano na namin yun sa lahi namin. Pero ngayon, napapansin ko, nadadalas na yung hika ko dahil sa styro. Ngayon, umiiwas lang ako minsan dahil nga maalis ang bahay, punta sa nanay ko, mga ganun na lang nagiging solusyon ko. Kaya lang, ang problema, sa gabi, pagka naamoy namin, hindi ko naiwasan, hika na rin ako talaga dahil sa nahirapan po matulog. Oo, hirap huminga. Kaya yun ang naging problem namin. Sa mga bata. Opo. Last na po. May ano po kaya sa tingin niyo yung mga possible na solution or para mapuksa po yung ano na yan? Ang possible talaga, tanggalin sila. Yan ang common na gusto ng mga tao dito. Kaya lang, walang magawa dahil nga siguro, extra income na rin siguro ng government. Dahil nga, di ba, may mga binabayaran through government bago sila magsimula. Then, marami pa na beneficial na gusto nilang makamit dahil na dagdag income nila or fund. Yun lang po. Thank you po. Okay, thank you. Magandang umaga po. Magtatanong lang po ako ng katanungan ngayon. Ito po ang aking katanungan. Bilang estudyante, ano sa palagay mo ang paraan para makatulong sa pagpupuksa sa garbage pollution at air pollution sa ating komunidad? Ayun, maganda yung question mo. Ayun, bilang student, siguro mas malaking bagay yung maiaambag natin ay yung una, pagsisegregate ng mga basura na meron tayo sa classroom. So, dapat meron tayong sistema na sinusunod.
na dapat sundin talaga natin at gawin. Like, pagsisegregate yung mga pwede pang ibenta, at saka yung mga basura na pwedeng i-decompose. Actually, pwede nga natin itong gamiting compost or fertilizer since tayo as a student dito sa school natin na may mga activities na nagtatanim, ganyan. So, malaking bagay na mauna muna sa atin yung pagsisegregate. Ngayon, pag alam natin kung paano mag-segregate ng basura, and meron tayong sistema kung paano ito i-dispose, yun, malaking bagay na yun para makatulong tayo sa pag-iwas sa mga pollution and para hindi pa tayo masyadong makadagdag pa sa problema sa climate change. Bilang isang estudyante, ano sa palagay mo ang paraan para makatulong sa pagpupuksa ng garbage pollution at air pollution sa ating community? Yung solusyon na naisip ko is yung magkaroon ng proper waste management. Yung pag-segregate ng mga nabubulok sa hindi nabubulok. Tsaka maglagay ng mga garbage bag sa bawat part ng school para magtapon, kung saan magtatapon yung mga estudyante. At yung sa solusyon naman para sa air pollution is syempre, hindi naman natin maiiwasan yun kasi nga yung pamumuhay dito sa syudad is kalakip talaga nun yung air pollution. Ang maganda lang magagawa natin is magtanim ng mga halaman, ng puno para ma-filter natin yung mga polluted air at mapalyon ng oxygen. Bilang estudyante, ano sa palagay mo ang paraan para makatulong ka sa pagpuksa ng garbage pollution at air pollution sa ating komunidad? First is i-implement mo na sa bahay kasi once na sa bahay na i-implement nadadala natin siya sa outside world or sa labas ng bahay. First is proper segregation, the 3 R's like reduce, reuse, recycle. Kasi once na properly segregate or properly segregate natin yung mga yun is papakinabangan natin yung mga dapat pakinabangan and then proper segregate natin yung mga dapat na hindi mapakinabangan, mapaprevent yung mga yung soil, yung problem sa soil. And also dun naman sa when it comes sa air pollution, first reduce yung mga vehicle na gumagamit ng gasoline and crude. And second is to prevent yung pagsusunog ng basura. Like once kasi na nagsunog tayo ng basura, it can produce carbon dioxide. Kung hindi man natin siya totally ma-reduce, i-lessen lang natin yung pagsusunog ng basura and yung mga toxics na bagay, iiwasan natin sunugin yun. And kasi once na pinrevent natin yun, matutulungan yung ozone layer na maayos ulit. And lastly, i-spread natin yung informations sa mga important things kagaya yan. Once kasi ni-spread natin yung informations, matutulungan natin yung bawat isa na kung paano pa natin maayos si Mother Earth. Bilang estudyante, ano sa palagay mo ang paraan para makatulong ka sa pagpuksa ng garbage pollution at air pollution sa ating komunidad? Bilang estudyante, alam naman natin na limitado yung kakayahan natin sa mga ganyang bagay. As a student, ang gagawin ko para mabawasan ang garbage pollution is yung tamang pagtatapon ng tamang tapunan ng mga basura, then sa segregate, then siguro yung pagpupulot na rin ng kalat. Then naman sa air pollution, babawasan ko yung mga paggamit ng mga carbon, nagpo-produce ng mga carbon footprint like pagsusunog, then yung other stuff like vaping, yun siguro pagbabawala ko yung mga kaibigan ko kasi ako hindi nag-vape. Then siguro dun sa yun nga yung pagbabawas ng mga pagsusunog ng mga kalat. Ayun kasi yung pinaka main nun yung pinagmumulan nun. Yun lang. Kasama po natin ngayon si Ma'am Mori. Teacher po namin siya sa POM 100. Ma'am, meron po akong tatanong sa inyo ngayon po tungkol po sa aming project.
Bilang guro po, sa tingin niyo po, paano po kayo or at least ano po ang maitutulong niyo po para po mabaksak po ang air pollution at garbage pollution po na nakikita po dito sa ating komunidad? Okay, sige. Natin sa garbage pollution. Total kasi waste management has always been a pressing problem all over the country. Nandiyan na ng gano'n. Nagkaroon tayo ng ergo kapag kailangan nating i-process yung garbage, nagiging result siya ng air pollution. So, simulan natin sa sarili natin. So, as much as possible, let's begin with the discipline amongst ourselves na kung kaya nating tayo mismo yung matuto ng segregation, total provided for naman sa every campuses ng Basi yung green, yellow, and red na mga trash bins. Sundin natin yun. Hindi yung kung saan lang natin ilagay. Kasi through that, mas mamamanage yung garbage disposal. And kapag na-manage yung garbage disposal, kukunti na lang yung kailangang sunugin. O, yung iba, pwedeng gawing compost na mas makakatulong dun sa soil processing, na mas maging healthy yung soil for plant pagtatanim. Okay. Another thing siguro is yung paglilesen ng gamit ng mga plastic bottles. So, alam nyo naman, total, naman tayo, may heat index. Instead na bumili tayo palagi ng mga plastic bottles sa convenience store, sa mga tindahan, magdala na lang tayo ng mga water tumblers. Total, aesthetic naman yung mga water tumblers nowadays. So, yun, I think yun ang isa sa naisip kong possible na solutions para ma-manage. Kung di man mapuksa right away, yung dalawang problems ng pollution na yun is to first, disiplina, and then second is, yun, simulan mo sa sarili. That will be all po. Thank you po ma'am for your input po. Okay. Kailangan nating kumilos para sa ating mga anak, para sa kinabukasan ng ating bayan. Kailangan nating pangalagaan ang ating inang kalikasan. Maging responsable tayo sa ating paggamit ng mga likas na yaman. Magtanim tayo ng mga puno, mag-recycle, at suportahan ang mga programa para sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang kinabukasan ng ating planeta ay nasa ating mga kamay.